Okay, good morning. Ngayon ay November 23, 5 a.m., 5:30. Yan. Yan. Madilim pa. Yan. Doon yung sunrise eh. So, ito yung tinanim natin nung November 8. So, ngayon, nakapag-prepare na ako ng 3 bed. And, itong dalawa, wala pang timpla. Ang bala ko dito, Nutri-Hydro. So, kailangan ko ng asikasuhin. Sa 5 yan, makakapag-transfer lang tayo ng 60 heads. Pero ito kasi 120 heads. Pero hindi naman lahat tumubo eh. Pero since lumalaki na sila, nasasapawan na yung iba in terms of indoor light. Kaya kailangan ko na silang i-transfer para at least lumuwag-luwag. So ito, meron naman ako dito, nabanggit ko sa inyo last time, yung weak hydroponics. So ito yung mga pinutol ko lang na damit, yung mga lumang damit na naging basahan, ginawa ko rin ganito. So yan, ang idea niya is mailagay natin siya dito para siya na yung kukuha ng nutrient solution. Kasi dito sa container na to, ang tubig ay konti lang, ayun, kalahati lang. So ito yung tutulong sa kanya para maabot niya yung nutrient solution. So, ito lang, isang setup lang yung may ganon, yung may ganitong week setup natin. Kasi trial pa lang to. Pag nagta-trial ako, konti lang talaga yung ginagamit ko. Para kung fail man, at least, konti lang din yung damage. So, ito, mayroon na yung solution yan. Nagdala na rin ako nung tawag dito, ng equipment pang test. So, hindi ko pa ito natetest eh. Kahapon ko yan tinimplahan. So, tingnan natin kung anong reading. Palagi ko naglolo ko na yung pH meter ko. Pero, tingnan natin. Ito muna, yung easy. 1.5. So, since nasa 200 kasi yung water ko dito, easy ng water. Ito, wala pa tong ano eh. Wala pa tong timpla eh. So, dapat nasa 200 or 0.2. Ayan, nandun nga. Oh. Kita ba? Hindi mo nakita. Ay, kita. Yan. 1. Yan. Yan yung easy ng ano natin. Tubig. So, ayan o. Ayan o. Kita 1.5. Yan. 1.5. Kasi kung 1.5 siya, ang range naman kasi ng sa lettuce, di ba? 1.2 to 1.6 o 1.5. 1.6 yata eh. Ganon. So, okay na siguro yan. Parang lumalabas, since 1.5 reading natin sa easy, lumalabas 1.3. At dito, tingnan natin. 1.5. Tingnan ko nga kung gumagana po yung pH nito. Dala sa giging acidic to eh. Yan, 6.4. Bumababa pa siya. Medyo matagal pa kasi pag ano, abangan ko. Pero sabihin na natin nasa 6.0. Yun na lang. Sa ilang beses ko na rin kasing ginagawa na parang natansya ko na kung gaano karami yung nilalagay nating pH down. So dito, since half lang siya, half lang din yung ginamit ko. Tingnan natin. 1.3. So kulang pa siya. Siguro tansya lang kasi nilagay ko dito eh na kung gaano kadaming tubig. So, baka lagpas siya ng konti ng kalahati. 1.3. Eh, kung 1.3 yan, minus sabi mo mga 200. Nasa 1.1. So, below siya dun sa kailangan natin. Kaya, dadagdagan pa natin to ng A and B. So, maliban dun, ita-transfer ko muna to dun sa kabila. Yung dalawa kasing bed, okay na. Okay? So, i-video ko pa ba? Hindi na, madali lang naman yan. Kukuha ka lang dito, ilalagay mo lang doon.
Isisecure ko lang yung takip ng mga bed bago ko i-transfer to isa-isa. Nga pala, bago ko makalimutan, dito sa experiment, sa ano natin, bed natin, itong nasa pinakakanan na to na 8, ito yung mga naibabad lang ng 3 days sa calcium nitrate, tapos pinatuyo yung coco peat. Ito naman nasa kaliwa, ay naibabad ko ng more than 1 week yung coco peat, or 1 week yung coco peat, tapos pinatuyo. Piniga, tapos pinatuyo. Tapos ito naman, foam. So, ang laki ng difference in terms of root system ng foam, tsaka nitong mga naka-coco peat. Hindi ko lang. Titingnan ko lang din itong mga naka-net caps. Yan, itong net caps na tayo. Diyan. Yan. Ay, sorry. Sa net caps, lumalabas naman yung ugat. Kasi dun sa container ko na itim, ito, yung ganito. Hindi masyadong nalabas ang ugat. Ayan. Madalas isa, dalawa lang ang ugat. Kasi nga, wala siyang opening sa gilid. Pag foam, alam, natin kung makuha ko. Ito natin nakuha ko kanina sa gitna. Pag foam, butas, parang butas na butas siya. Kaya, ayan, lumalagpas talaga yung mga ugat. Yun lang yung naging napansin ko. Hindi ko pa rin ma-prove kung isa yun sa magandang factor para maganda yung maging tubo niya pagka lipat ng outdoor. Pero sa ngayon, inoobserbahan pa lang natin yan. Okay, so mag-transfer na muna ako kasi kailangan ko rin mag-harvest para may ma-free up tayo pag tatanaman nito mamaya. Gusto ko na kasi ito ma-transfer within the day. Yan. Tapos, yan, update ko na lang kayo. So, hopefully may na-share naman akong kakaiba. And sana maging successful to. Didiskartehan ko na lang kung paano ko ilalagay ito kasi naka-set up na yung coco peat. Ayaw naman natin na madamage yung ugat sa paglagay natin tong mga wick, yung mga tali ng damit. Okay, so yun lang. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye.